nating lahat na parte na sa buhay ng mga tao ang may pagdaraanang pagsubok. Dahil sabi nga nila, ito daw ang humuhubog sa atin para tayo ay mas lalong maging matatag sa mundong ito. Ngunit alam nyo din ba na hindi lahat ay napagtatagumpayang lagpasan ito? Oo, tama ang inyong narinig. Ang iba ay sumusuko na dahil sa bigat ng mga pagsubok na dumadagan sa kanilang buhay. Minsan, mapapaisip ka na lang kung karapat-dapat ka pa ba sa mundong ginagalawan mo. Mababaliw ka na lang sa kakaisip kung totoong patas ba ang mundo o hindi. Ngunit tama ba ang sumuko na lamang? Dapat ba nating hayaan ang sarili natin na makulong sa ating problema at tuluyan ng mawala ang pananalig sa Panginoon? Ako nga pala si Cassie. Bumabati ng magandang araw sa lahat ng inyong mga listeners. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking masalimuot na pamumuhay sa mundong ito, na kung saan, nang dahil sa aking kahirapan sa buhay, agad akong nagtiwala sa isang taong muntik nang sumira sa buo kong pagkatao. Kaya naman inyong malalaman dito kung paano ako unti-unting bumangon at patuloy na kumapit sa Panginoon para tuluyang malagpasan ang isa sa pinakamabigat na pagsubok sa aking buhay. Bata pa lang ako ay agad na akong namulat sa kahirapan. Dahil wala namang naging permanenteng trabaho ang aking mga magulang. Nag-iisa lang nila akong anak. Pero gayon pa man ay naging masaya ang aming pamilya nung ako ay bata pa. Nang makagraduate ako ng high school ay napilitan akong humanap ng mapagtatrabahuhan para ako ay makapag-aral sa kolehiyo. Sorry ma'am, hindi po kasi kami hiring ngayon eh. Tumango at ngumiti na lamang ako matapos akong tanggihan sa huli kong pinag-applyan na trabaho. Halos lahat ng pwede kong applyan ay inaplayan ko na. Ngunit ni isa ay walang tumanggap sa akin. Sadyang mahirap talagang makahanap ng trabaho kapag ikaw ay high school graduate lamang. Kaya naman napagdesisyonan ko na muna na pumunta sa isang parke para makapagpahinga. Pero ilang minuto lang ang lumipas, isang lalaki ang tumabi sa akin. Hi miss, what's your name? Pagtatanong nito. Cassie, wala akong ganang tugon dito. Gusto mo bang makahanap ng trabaho? Biglang tanong nito habang nakatitig sa akin. Anong trabaho naman? At sino ka ba? Pagtatanong ko dito na may pagtataka sa aking mukha. Ako si Mr. Francisco. Owner ako ng isang resto bar sa Manila. Kaya humahanap ako ng mga magiging trabahador ko. And I see na mukhang kailangan mo ng trabaho. Pagturo nito sa aking mga hawak na application form. So, I offer you this job. 20k a month. Pwede ko pa dagdagan if maganda performance mo. Dagdag pa nito na siyang nagpabuhay sa aking dugo. Mukhang dininig agad ang aking panalangin. Dahil trabaho na mismo ang lumapit sa akin. Pero sa kabila ng lahat, di ko maiwasan na magtaka. Dahil bakit dito pa siya sa probinsya naghanap ng magiging trabahador. At saka sa dinami-rami ng mga college graduate dyan, bakit ako pang high school graduate ang napili niya? May mga tanong na agad ko na ring binura sa aking isipan. Dahil
ang tanging nais ko ay makaipon ng pera para sa pag-aaral ko. Agad akong tumingin sa kanya at sinabing, "My answer is yes. Tinatanggap ko ang job offer mo." Isang ngiti ang bumaka sa kanyang labi. "Maghanda ka na next week ha. Sabay tayong tutungo pa Maynila." Wika nito. "Sigurado ka na ba anak sa desisyon mo na yan?" Pagtatanong sa akin ng magulang ko tungkol sa aking desisyon. "Opo, sigurado na po ako. Tsaka po, para matulungan ko po kayo dito sa mga gastusin sa bahay." Sagot ko dito habang iniimpake ang aking mga gamit. Kaya naman agad na lang silang tumango at sinabing, "O siya, kung yan talaga ang desisyon mo wala na kaming magagawa. Mag-iingat ka palagi doon anak ha." Wika ng aking ina. Ilang minuto lang din ang lumipas ay narinig ko na ang busina ng sasakyan ni Mr. Francisco. Kaya naman isang mahigpit na yakap ang ibinigay ko kay Papa at Mama bago ako umalis. Nang makapasok na ako sa sasakyan, agad itong ngumiti at sinabing, "Are you ready?" "Yes, ready na ako." Pagsagot ko dito habang nakatingin sa ibang direksyon. "Fasten your seatbelt." Utos nito bago niya paandarin ang sasakyan. Agad ko naman hinanap kung saan ito makikita. Dahil nga unang beses ko palang makasakay sa kotse. Nabigla naman ako matapos niyang hilahin ang nasa itaas na parte ng sasakyan at isuot sa akin ang seatbelt. Sabay titig sa aking mata. Hindi na rin ako makagalaw ng maayos dahil ang kanyang kamay ay nakaharang sa aking harapan. Kaya naman wala akong nagawa kundi yumuko na lamang para maiwasan ang kanyang titig. Sabi ko dito. Ngunit bigla na lamang akong nakaramdam ng takot matapos niyang hawiin ang buhok na humaharang sa aking mukha. Sabay-sabi ng katagang, "Once you enter, there's no turning back." Sa aming biyahe, iba yung katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Hindi rin mawala sa aking isipan ang katagang sinabi niya. Ito kaya ay isang bitag lamang? Maaari kayang sinilaw lang niya ako sa salapi, ay may masama lang siyang balak sa akin. Mas lalo pa akong kinabahan matapos kong mapansin na patuloy niya akong tinitingnan at niningisihan. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang muna tong sa ngayon. Matapos ang ilang oras na biyahe ay nakarating na nga kami sa kanyang resto bar. At dito na nagsimula ang lahat. Dito ko na simulang hinarap ang isang problema na muntik nang sumira sa aking buhay. Naging payapa naman ang aking unang linggo sa trabaho. Sa totoo lang, halos lahat ng naging customer ko ay nagbigay ng tip sa akin dahil maganda daw ang aking performance. Kaya naman lahat ng aking takot at kaba ay isinantabi ko muna dahil sa tingin ko ay magiging maayos naman ang buhay ko dito. Hanggang sa dumating ang araw ng kinatatakutan ko. Ang araw na unti-unting nagkakawalaan ang mga babaeng trabahador dito. Nabalitaan niyo na ba nangyari kay Kate? Pagtatanong ng isang lalaking waiter sa kanyang co-worker. Hindi ba pre? Ano ba nangyari? Pagmamaang-maangan na tanong ng isang lalaki. Natagpo ang wala ng buhay dyan sa bakanting lote. Maaring hinalay daw dahil walang suot na pang itaas Sagot nito. Habang pangiti-ngiti sa akin. Ay grabe naman nangyari. Sayang, crush ko pa naman yun. Pagtugon ng kanyang kausap. Pagkatapos noon ay sabay silang ngumisi at lumabas ng resto bar.
Kakaibang pakiramdam ang aking naramdaman matapos kong marinig ang kanilang pag-uusap. Kaya naman agad akong napaisip kung ano ang dapat kong gawin. Sa aking pag-iisip-isip, isang lalaki ang tumabi sa akin, dahilan para mapalayo ako ng bahagya sa kanya. "Hi, I'm Joel, isa sa co-worker mo dito," sabi nito sa akin. Tiningnan ko lang ito at unti-unting lumalayo sa kanya. Pero di pa man ako nakakalayo ay agad ako nitong hinila papalapit sa kanya at sinabing, "Andito ko para paalalahanan ka. Nabalitaan mo naman di ba na sunod-sunod ang pagkawala ng mga babae dito?" Tanong nito sa akin. Tanging tangulang ang aking tinugon. Lahat ng ito ay kagagawa ng mga co-workers nating lalaki. Kabilang na dito ang owner na si Mr. Francisco. Pagsabi nito sa akin na siyang nagpalakas palalo sa kabang nararamdaman ko. Pagkatapos noon ay kanilang gagawa ng masama ang mga babae at iiwan sa isang lugar na kung saang walang makakakita upang walang makapagsumbong sa kanila. Lahat ng babaeng pumasok sa bitag ni Mr. Francisco ay ganun ang nangyari. Kaya kasi, mag-iingat ka ha. Mag-iingat ka sa lahat ng galaw mo. Ikaw na lang ang babaeng natitira dito. Anumang oras ay ikaw ang isusunod nila. Seryosong pagsasabi ni Joel sa akin. Kaya naman napatulala na lang ako sa aking narinig. Tama nga ang aking hinala. Na isa lamang bitag ang ginagawa ni Mr. Francisco. Kaya naman sobra na ang takot na aking nararamdaman. Dahil anumang oras o araw ay maaari ako matulad sa mga nabiktima nila. Kapag inaya ka niya sa isang party o meeting, huwag kang... Hindi na natuloy ni Joel ang kanyang sasabihin. Dahil agad dumating si Mr. Francisco at sinabing, "All of you, back to work. Cassie, come with me." Kaya naman agad kong iniwan si Joel at sumunod kay Mr. Francisco. Mamayang gabi, imimit natin ang isa sa mga business partner. At gusto ko, ikaw ang sumama sa akin sa meeting na yon. Sabi nito sa akin, matapos kaming makarating sa kanyang opisina. Hindi ko pa po kayang humarap sa mga ganong klaseng meeting. Kaya po, magalang ko pong tinatanggihan ang pag-aanyaya niyo sa akin. Magalang na tugon ko dito. Bigla naman akong nakaramdam ng takot. Matapos kong marinig ang pagsara ng pinto sa kanyang opisina. At ilang sandali lang ay mabilis ako nitong naisandal sa pader. Habang hawak ang aking dalawang pulso na nakasandal sa pader. Dahilan para ako ay hindi makagalaw. Sasama ka o hindi? Higil na tanong nito sa akin. Kaya naman agad na lang akong umuo para hindi na niya ako masaktan at para ako ay kanyang pakawalan. "Okay, you can leave now," sabi nito sa akin habang binitawan ang aking pulso. Kaya naman agad akong tumakbo papunta sa pinto. Pero di pa man ako nakakalabas, isang panyo ang itinakip niya sa aking ilong. Dahilan para ako ay mahirapang huminga. Habang tumatagal ay unti-unti na akong nanghihina. Kaya naman, agad ko na lang ipinagpasa Diyos ang aking sitwasyon sa ngayon. Tanging dasal na lang ang aking nagawa. Bago ako manghina at mapahiga sa sahig. Isang grupo ng lalaking tumatawa ang nasulyapan kong pumasok sa opisina. Bago ako tuluyang mawalan ng malay. Nagising na lang ako na nakahiga sa isang kama. Na sa tingin ko ay kwarto ito ng lalaki. Dahil sa mga ayos at disenyo nito. Sa aking pagsusuri sa paligid, agad kong naramdaman ang takot at kaba. Matapos bumukas ang pinto. Dahil maaaring ito ay si Mr. Francisco at ang kanyang kasamahan. Ngunit hindi pala.
dahil ang taong pumasok sa kwarto ay si Joel. Gising ka na pala. Sabi nito sa akin habang nilalapag ang pagkaing dala niya. Kain ka muna, Cassie. Dagdag pa nito habang itinuturo ang pagkain. Ngunit hindi ko ito pinansin at sinagot. Dahil takot na takot pa rin ako sa nangyari. Hindi ko kasi alam kung ano ang nangyari sa akin nung mga oras na nawalan ako ng malay. Agad akong napatingin kay Joel. Matapos niyang hawakan ang aking kamay at nang magtama ang aming tingin, isang ngiti ang binigay niya at sinabing, "Huwag kang matakot. Arestado na sila Mr. Francisco." Tila ba nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Matapos niyang sabihin ang bagay na yon, gusto mo malaman ang nangyari? Pagtatanong nito sa akin, kaya naman agad akong tumango. At dito na niya sinimulan ang kwento. Nung lumabas na kayo ni Mr. Francisco, agad ko kayong sinundan at tumawag ng pulis para mailigtas ka. Kasi kinutuban na ako na ikaw ang isusunod nila. Kaya naman nung nakita naming pumasok na yung grupo ng kalalakihan, yun na ang naging tamang pagkakataon para pasukin na namin ng mga pulis ang opisina. Pagkukwento nito. Pero nang makita niyang tulala pa rin ako, agad ako nitong hinawakan sa balikat. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko hinayaan na magalaw kanila." Sabi nito sabay tapik sa aking balikat. Agad naman gumaan ang pakiramdam ko matapos niyang sabihin ang bagay na yon. Kaya naman agad ko itong niyakap at sinabing, "Thank you, Joel." Habang patuloy na bumubuhos ang luha ko. Agad naman ako nitong hinimas sa likod. "You're welcome, Cassie. Pangako, hinding-hindi kita pababayaan." Sabay halik sa aking noo, dahilan para mas lalong gumaan ang pakiramdam ko. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti na akong nakakabangon sa buhay, sa tulong ng aking pamilya at ni Joel. Ngunit ang trauma na aking naranasan ay hindi pa rin nawawala. Siguro nga ay hindi madaling malimutan ang pangyayaring muntik nang sumira sa buo mong pagkatao. Pero gayon pa man ay naging payapa at masaya naman na ang aking buhay. Unti-unti ko na rin naaabot ang aking mga pangarap. Sa katunayan nga, ay dito na ako sa Maynila nag-aral ng kolehiyo. Kasama si Joel na patuloy akong inaalagaan at pinoprotektahan. Labis ang pasasalamat ko sa mga taong tumulong sa akin. Lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos na siyang nagligtas sa akin nung ako ay nasa gitna ng kapahamakan. Lesson learned. Kaya huwag tayo basta-basta magtitiwala sa lahat ng tao, lalo na sa taong hindi mo pa lubos nakakilala. Maaari nilang gawin ang lahat ng bagay para lang makuha ang inyong loob. Katulad ng nangyari sa akin. Agad nakuha ang loob ko matapos niya akong silawin sa malaking sweldo. Tanging mapapayo ko sa lahat ng tao ay kahit anuman ang mangyari sa inyong buhay, kahit ikaw ay nakahiga sa salapi o kaya ay lugmok na sa kahirapan, huwag niyong kalilimutan na magpasalamat at patuloy na manalangin sa ating Panginoon. Dahil palagi niyong tatandaan, may magandang plano ang Panginoon para sa ating lahat. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang istoryang ibinahagi ko. Muli, ako si Cassie. Nagbabahagi.